yung paggamit ng groundwater by itself, regalo naman ng Diyos yan sa atin, it is a natural resource. But if the rate of extraction exceeds the rate of recharge, doon nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ngayon ng enhanced compaction. Especially malapit sa Isla Pugad, yung Hagonoy tsaka Ubando, as in permanent inundation, lubog na. So, tumitingin kami ng mga satellite images dati, may mga agricultural lands pa, ngayon, as in tubig na lang siya. Hindi ka na pwede magpakampante ngayon sa Nung araw kasi, hindi ganyan kalalaki alon. Sa sobrang baba na ng baryo na dati yung baryo na medyo mataas eh. Nung pader nga diyan, nung bata pa lang. Pagdukuhan mo sa pader pag bumaba ka doon, hindi mo maabot yung pinakaibabaw pa pero ngayon ganyan na lang nagiging litaw. Nako, ganoon din, hindi nagbabago. Kahit nilagyan mo na ikaw ng samento yan, bumabaha pa rin. Pero pagdating naman ng hapon, kumakate. Nawawalan man ng tubig. Tapos kinabukasan na naman ng umaga, ayun, laki na naman. The Philippines is an archipelago of more than 7,600 islands scattered across the western Pacific, one of the world's largest island nations. Surrounded by water, shaped by it, and sustained by it, the country has long lived with storms. But today, a quieter threat is unfolding. In low-lying coastal provinces like Bulacan, along the edge of Manila Bay, the land is sinking even as the sea continues to rise. The result is no longer flooding only during typhoons, but water that returns with the tide, even on calm, ordinary days. Ako si Soledad Gonzales Agulto, nakatira sa Pugad. Doon ako pinanganak sa Hagonoy, Bulacan. At ako'y nagkaasawa dito sa Pugad, nagkaanak ng 2. Ang edad ko ngayon, 74. Ano ba? 75. O, 75 daw. Ay, 1950 ka Oo, pinanganak. ayun. Ulitin ko ba? Madulas, mag-ingat at madulas. Lumulubog ito. Mula nung ako'y mag-asawa, dito na kami tumira. Ang anak ko, 2, sa babae at lalaki. Kami lang mag-asawa ang nandito kasi mga may asawa na yung 2 kong anak. Doon nandun sa kabayanan at doon nandun ang hanap buhay ng isa kong lalaki sa Valenzuela. Pag bumabaha, talagang napakahirap kasi hindi ka makakapaghanap buhay. Malaki ang tubig, malaki ang alon. Alam nyo, kami matanda na dito, nakatandaan na namin. Kumakati naman ito pagdating ng hapon, ang tubig. Paglaki sa umaga, ayan, lumalaki bulakan. May alon. Ando kami sa taas. Kami bumababa, nagsasain na ako ng hanggang pananghalian para hindi na kami bumaba at tubig. Lumulubog din yung silong namin. Kaya lang, pagkadating ng hapon, ala na, maglilimas na naman. Tapos bukas, tubig na naman. Ganun lang. Hindi kami katulad ng ibang babakwit, ganyan rin sa eskwelahan. Hindi. Dito basta mataas ang ano mo, anong nakakaalis. Kasi pagdating ng hapon, kumakate. Soledad has lived in Hagonoy for more than 5 decades. Over the years, she has observed how flooding has changed, from an event tied to typhoons to a condition tied to the tide. What once required strong winds and heavy rain now happens under clear skies. Ika na pagkakakitaan, yung dagat madamot. Pagka lumalakas na hangin parang gano'n pumapadpad. Ganun lang. Kaya ako basta huwag na ako mawawala ng pag-asa. May maating mahal na Panginoon pagkakalaban ko. Hindi naman ako pinababayaan kahit pa paano. Ganun lang. Along the coast of Hagonoy, the line between land and sea is becoming hard to see. Here, the tide does not announce itself with wind or rain. It simply returns. Ako yung nilipatan ko ang bahay ng biyanang ko rito. Yung silong, hindi ko na ginamit 3 patambak ako Hinahabol talaga ng tubig Kaya yung second floor na lang ginagamit ko ngayon. Yung taas pa ng kuwang ko, yung second floor, ganyan pa yung flooring.
Kaya ilang taon na lang, baka abutin na rin. Pag minsan, pag malaki tubig, manggagaling ako doon sa grada, doon sa kataasan, uwi kami ng gabi. Na talaga napapagmasdan ko, para na lang nasa Planggana, Barrio 9. Kasi nakaikot lahat dito. Sabi ko, pagdating ng panahon nito, mawawala na rin kasi. Pero hindi pa rin naalis tao rito kasi andito na hanap buhay. Kaya lang, yung ibang mga magulang talagang pilit na pinag-aaral mga anak. Para pagdating nga naman ng panahon, hindi na danasin yung hirap. Across Obando, Meycauayan, and Giginto, residents describe the same pattern. Water entering homes more frequently, high tides reaching farther inland, and roads that disappear even without storms. Bali, 30 years na rin kami nakatira rito. Tapos nalipat kami dito, 7 years old ako. Doon dito kasi nakapagsaka yung mga magulang ko ng palay. Ganun. Dito na rin po ako kasi, nagamay ko na rin yung lugar na ito. Nandito lang din madaling hanap buhay. Manghuli ka ng isda. Mamasada ng bangka. Dati binaba kasi hindi naman sa ganun kalaki sa laki ngayon. Kasi iba na ngayon ng bahay. Baga talagang magugulat ka na lang, hindi makakalain na ganun pala itataas ng tubig. Hindi naman inaabot yung mga pilapil na yan. Ngayon baliwala na sa bahay. Pag bina, talagang lubog lahat. Kaya yan, tis-tis na lang. Pagtyaga kung ano maging, ano maghaharapin mo sa araw-araw, ano mo na lang. Kung kakayanin, kaya. Pag hindi, pahinga. December 2009 nung ako nagpirmi dito. Nung 2009 kasi, nung napunta ako dito noong December, maganda pa ang tubig dito kasi maliliit pa. Kumbaga, meron kasi kami kalendaryo ng tubig, may high tide, may low tide. Pagka kasi high tide dito, hindi naman sobra laki ng tubig talaga. Hindi nilulubog ang karsada pagka high tide. Maliban na lang kung talagang bagyuhan na malaki. Ngayon, kahit na walang bagyo, kahit walang bagyo ngayon, ang karsada lubog madalas. Araw-araw, halos araw-araw. Kumbaga, hindi na siya lumilibel sa tubig ng high tide o low tide eh. Iba na ang tubig ngayon eh. Di ko malaman kung ang lugar o bumaba o kung ang tubig at tumaas. Along this stretch of coast, income depends on what the sea allows. For fishermen and families living along the water, even a few centimeters can mean lost income or another day spent adjusting. For Melchor and Jeffrey, the changing tide has become part of the calculation. Nung araw talaga, masagana pang ilog namin. Kasi nga, marami ka pang isdang mahuli. Minsan nga, sa dami, hindi mo nakukunin kasi nga, wala ka nang pagbebentahan, gano'n. Sa ngayon talaga, pahirapan na. Malaki na pinagkaiba ng araw sa panguhuli ngayon. Kasi dati, napakadali ng hanap buhay din eh. Oh. Magbangka ka lang, mangisda ka lang. Kumbaga, madali ang income. Pangalawang, hindi ka na mangangamuhan. Kumbaga, hawak mo ang oras mo, nasa iyo pa kung gusto mong kumita ng maganda. In communities where flooding has become part of everyday life, its effects ripple outward. The impact moves beyond shorelines and flood markers. It reaches into daily routines, into how families plan their days, and how children move through them. Bale, binabangka ko yung anak ko, tapos pasok-pasok ko yan habang papasok sa school. Yung school nila, halos ganyan tubig. May tubig sila sa school. Habang ituturo yung teacher, may tubig. Pag lang masama panahon, yun, nagka-cancel ng klase. Pero pag high tide lang, at wala, maaraw naman, wala na sa amin yun. Diretso klase nila nun. Ang mukha ng mga anak ko, nag-aaral. Dumadaan sila, rumaraga sa tubig sa karsada. Kasi sira ng flight daan, sira. Ang karsada kasi dito sa amin, kung makikita nyo, rumaraga ang tubig. Ngayon, naglagay ang barangay ng mga hawakan para kung sakali hindi tangayin. Ngayon, simple lang. Kahit may araw, kahit tag-araw, pag nag-high malaki ng tubig. Sabihin na natin gato sa karsada, o sabihin natin gabinti, malaki na yun para sa mga bata. Ang masaklapan nito, ang karsada hindi nawawalan ng lumot kasi nga namimirmi ang tubig. Sanayan din, pumapasok sila, naglalakad sila. Ginagawa ko sa busto ko, pinapasang ko. Tapos yung mga anak ko, pag naman ako may trabaho,
pinaano ko sa asawa ko, sila na nag-aatid sa eskwela. Ang ginagawa ng mga teacher, hindi pinauuwi, ang wagat walang sundo. Kasi nga naman, delikado sa daan. Pag nasilat sila sa karsada, laglag sila sa tubig. Ako po si Erlinda Valeriano, 54 years old na, nakatira sa Binuangan, Bando, Bulacan. 15 years na sa Binuangan. Naku po, kung sa pinag-usapang baha, inabot na to. Dito, hanggang dito na to yung tubig namin. Mas grabe ngayon. Ay, talagang dalang nervyos. Kasi yung lahat ng gamit ko, paano ko may iaakit? Babae lang ako. Doon ko iaakit ko pagka lumalaki talagang papasok. Pero yung mga junk shop ko, talagang naglulutangan na lang yan, hindi ko na inano. Doon sa labas, nabot na talaga yung bewang. Ito, mataas lang to kasi kumbaga, pinagawa na tong iskinita, bago lang to. Yung doon sa labas talaga, yung nabot ang bewang, hanggang bewang. In communities along the water, vulnerability often means limited options, fewer resources to relocate, to rebuild, or to recover. And as environmental pressures intensify, those limits become more visible. We filmed in December outside the peak typhoon months. There were no storms, no prolonged rainfall. Yet in several areas, floodwater had already reached residential streets. Ang isang dahilan bale ay kung ano yung nasa ilalim niya. Kung ano yung sediments at gaano kakapal ang sediments na nasa ilalim. At gaano yung edad nila. Mas bata, mas makapal, mas maputik. Naturally na mas prone siya sa natural compaction na isa sa sanhi ng paglubog ng lupa. Pangalawa, na mas prone siya sa paglubog has something to do with the land use. Punta ka sa Bulacan, hindi pa extensive ang network ng yung pipe na water supply. So marami pa rin kabahayan ang gumagamit ng direkta ng groundwater with their own deep wells. Two, it is also in that area where you have a lot of fish ponds, and the fish ponds utilize groundwater. Okay? So, yung usage ng groundwater for domestic and for fish pond applications, isa yon sa contributor kung bakit mabilis ang paglubog dahil sa subsidence doon sa area na yon. Ang isang dahilan bakit madali siyang mapansin, naturally madami ang coastal areas, lalo na mula Bulacan hanggang Pampanga, yung slope ng lupa very gentle. No, hindi yung may matarik, no? Kundi very gentle siya at yung elevation niya ay halos malapit na sa sea level at may mga bahagi na actually below sea level na siya. This isn't happening in Bulacan alone. A 2014 to 2020 study by University of the Philippines geologists found measurable land subsidence in several Philippine cities, including Metro Davao, Legazpi, Metro Cebu, and Metro Iloilo. But among the cities analyzed, Bulacan recorded the highest subsidence rate. In some areas, the ground here is sinking significantly faster than the others. So yung method na ginamit po namin, INSAR yung tawag, remote sensing method siya, gamit ang satellite images. Ang pinuntahan talaga namin yung kung saan maximum yung subsidence, meron sa Kalumpit, sa Giginto. Gaano kaseryoso? Sobrang seryoso kasi yung maximum na nakita namin, subsidence rate. So ito yung rate ng paglubog ng lupa, umaabot ng halos 11 centimeters per year.
So, mga 10.9 or 10.8. So, almost 11 centimeters per year yun. So, kung isang dekada, edi mga more than 1 meter na napaglubog yun ng lupa. Yun yung maximum. Pero siguro on average, yung mas madalas namin makita ay mga 5 centimeters per year. Kung yung 5 centimeter per year yung titingnan natin, in 10 years, edi half a meter na paglubog yun. So, within a decade yun, posibleng half a meter na agad. Kung walang interventions. Si subsidence kasi, pinapalala niya yung pagbaha. Kasi nga, lumubog ka na eh. Para siyang nagiging basin, tas mas nagiging malalim pa. Kapag ka may tubig ka na, mas lalong mataas na yung level ng tubig. Kaya parang makikita natin, lumalala yung baha. Kasi lumulubog na yung lupa. Since nakikita nga namin na isa sa major cause ng subsidence yung over-extraction ng groundwater, so proper enforcement talaga or implementation ng regulation sa pag-extract ng groundwater. Parang shift from groundwater to surface water, parang find other sources of water. Tapos promote yung mga rainwater harvesting. Guiguinto has become one of Bulacan's fastest transforming municipalities. Industrial zones and commercial developments have replaced large stretches of open land. And as economic activity increases, so does the demand for groundwater. Sa ngayon naman, binabantayan naman ng NWRB yun. And to help us make a decision parte dun sa extraction at utilization ng groundwater dun sa mga areas like Bulacan and other areas na consider na groundwater stress, nagtatayo kami ng groundwater monitoring wells. Minomonitor namin yung water level. Currently, meron ng 72 groundwater monitoring wells na naitayo ang NWRB nationwide. And currently, continuous yung monitoring para maka-establish kami ng historical or long-term data para sa mas komprehensibong analysis tungkol sa groundwater. So, currently sa Bulacan is may tinatayo ngayon na groundwater monitoring wells na tentatively 4. Gumagawa pa rin naman ang NWRB ng mga paraan to secure sustainable use of water. And then, at the same time, nag-AIC kami para to inform the public ano ba yung value at saka kahalagahan ng pagko-conserve ng tubig. Kasi, before kasi, di ba, nasanay tayo na we manage the supply. As the need increase, ang unang focus natin is to develop. Kasi we need to, to cater the water requirement for development. But now, because with the realization now talaga ang resources is a finite resources, and then the demand is continuously increasing, then we need to balance. Lahat naman ng bagay pag inabuso mo at sobra, talagang may mangyayari. So katulad niyan, bumababa ang lupa because kumukuha nga ng tubig underground. So dapat dito talaga magkaroon tayo ng mga water impounding. Kasi unang-una, yung mga tubig ulan, nasasayang lang, natatapon sa dagat, di ba? Dapat ito masapon natin kasi yung ulan kasi is a blessing. Hindi naman talaga ito nakakaperwisyo sa tao. An appeal that I've made in several presentations that development dapat may lens ng climate change. Ang masyado tayong focused sa flooding and rightfully naman, tama naman din, no? Pero merong flooding from the sea. Merong coastal erosion, merong salinization of aquifers because of rising sea level. And you talk to any government high-ranking, they would tell you and they would acknowledge that yes, there is sea level rise. But if you look at the policies of the country, if you look at the development directions of the country, they do not consider the fact that sea level is rising and that many coastal communities are sinking because of yung land use niya mismo. We know that even if we limit the groundwater withdrawal, subsidence will continue. Kasi may natural. At meron ng parang
meron na siyang momentum, matagal bago siya mapatigil. Okay? So kailangan i-consider natin yon sa planning, i-consider sa pag-develop ng isang lugar. Babalik ako doon sa punto ko na walang national policy that incorporates yung sea level rise as a guide on how we are to develop coastal areas and low-lying areas. I think ako ang aking opinion, dapat ay magkaroon ng national policy related dyan. Call for po talaga, science-based na assessment, better urban planning, pag-consider ng lahat ng klase ng hazard. So, yung alam lang po kasi talaga natin yung madalas na natin ay flooding, storm surge, landslide, ganun. So, may other hazards pa rin na silent lang or hindi ganun ka-obvious, which is yun nga yung subsidence. As the land drops and global sea levels climb, the gap between earth and water narrows. This is not a sudden disaster. It is a gradual transformation, measured not in headlines, but in inches, not in a single storm, but in the quiet persistence of tides. And for the families who remain, adaptation is no longer temporary. It's a way of life. Sanay na rin kasi kami rito. Pag lumipat ka kasi, doon, maghahanap ka naman ng bago. Pagkakakitaan, gano'n. Pag construction, baka gano'n, maging hanap buhay. Pag talaga kinakailangan, maobligan na talaga kami lumipat. Pero kung may magagawang pa ng paraan, mas gugustuhin pa rin namin dito. Tsaka marami rin mga pinag-aaral na tao rito. Yung kasi naranasan nila, mahirap yung alakang pinag-aaralan ngayon. Dahil sa nangyayari sa panahon, yung nagbabago, kailangan meron ka ng kaalaman para mapunta ka sa katapusan. Marami na rin nag-alisan dito kasi gawa ng mababa ng mga bahay. Eh, sabi nga, lumikas na daw kami. Ayoko. Sayang ako yung bahay ng tatay mo. Ang akin lang po, sana hanggang maaari kami katulad namin matatanda na hindi pwede na magtrabaho. Karban lang ang biyaya. Lang. Kasi katulad din kasamahan ko, hindi na rin pwedeng magdaga. Wala kaming bangka. Nagdamas magagamit. Ika nga, kung meron silang maibigay, hanggat magabigay na nila. Para na sa ganun, napakinabangan naman namin hanggang kami buhay. Ganun lang. Mahirap eh, wala. Talagang ganun. The future will depend not only on hope, but on decisions grounded in science, on how we manage water, on how we plan communities, on whether development keeps pace with environmental limits. The changes unfolding in Bulacan are gradual. What happens next will not be shaped by the tide alone, but by whether understanding turns into policy and policy into action.